Isa na namang, school directory ang aking, na-retouch. Pero ngayon ay madaming, binago dito sa directory na ito at sa likod nito ay may pinagawa pa sa akin yung school head na yung kanilang SPTA officers. So, pagdating ko kanina ay, sabi sa akin nung school head ay, mayroong papalitan na isang, pangalan ng teachers dun sa ano at saka yung kay Sir, Gando. Pero kay yung sa Assistant School Superintendent at meron ding, tinanggal yung, doktor kasi hindi naman pala doktor yon si Cheryl B. Bermudo. So, at saka meron ding mga tinanggal na teacher na kailangang baguhin din. So, ang ginawa ko ay binara ko na lahat para hindi magulo, para isahan na lang yung aking trabaho. 'Di bale ng madaming ile-lettering basta't, hindi magulo yung aking, gagawing, pagle-lettering. Tapos gano'n pa din yung, kulay red, pagdating ko kanina ang napansin ko kaagad yung, kulay red na pagka-lettering ko ng, school directory, yun po ay kupas na rin. So, ang pinagtataka ko kung bakit ang kulay red ay palaging, mabilis magkupas. Kahit ilang, red na ang aking binili, tuloy din red ay gano'n pa rin na palaging nauunang, magkupas sa lahat ng, kulay na ginagamit ko sa pagle-lettering. So, bale dito nagsimula na ako mag, lettering ng mga teachers na tinanggal ko lahat. Bale 8 teachers lang, tig-apat yung, bawat side. Tapos merong, non-teaching personnel sa baba, 3 din. So bale ngayon ay parang medyo napuno din yung kanilang school directory. Kasi dati ay maluwag pa sa baba. So ngayon tamang-tama na yung, ah, space sa baba. Kasi napunuan na rin ng ano, kasi dati hindi nila sinama yung ng non-teaching personnel ng school, yung, utility worker, yung, AO, Administrative Officer 2, saka yung, COS. So hindi nila isinama yon dati kaya medyo, may space pa sa baba. Tapos sa likod ay, madaming isusulat na mga pangalan, yung, mga parents at saka yung iba ay mga teachers na kasama doon sa SPTA officers. Kasi ang ibig sabihin ng SPTA ay School, Parent Teachers, Association. So, nung hapon na ay dito na ako sa likod, mga around 2 o'clock ay dito na ako sa likod nag-lettering. Sinimulan ko na yung pag-lettering ng SPTA. Subalit ang totoo ay hindi ko natapos lahat yan. So, kaya bukas ay babalik pa rin ako. Pagpapatuloy ko siguro ay mga half day na lang ako bukas kasi yung mga pangalan na lang ng, parents at saka ng mga teachers ang, isusulat ko bukas, ang ile-lettering. At saka lalagay pa ako ng kaunting design sa baba kasi merong space pa na maluwag. Kailangan nating, lagyan din ng, design para mas, gumanda pa ng kaunti itong ating, ginagawa. Kaninang umaga ay malakas yung ulan, mga around 7. Sabi ko baka hindi ako makapag-lettering at, nagdala ako ng trapal. Kaya lang napakainit nung, trapal, lalong-lalo na sa ulo kasi plastic yung parang sako na trapal. Konting init lang na umiinit siyang kaagad, napakainit. Naalala ko nung nag-lettering ako sa San Isidro, sa San Isidro Elementary School, tanghaling tapat, mga mag-aalas 12, binigyan ako ng snackan nung, utility sa ng, school. Ay frozen yung, kanilang binigay sa akin na soft drinks. Eh, napakainit nung trapal kasi halos wala ngang isang dangkal sa ulo ko yung trapal, halos,
dumidikit na sa ulo ko yung trapal, napakainit. Tapos frozen yung binigay sa akin na soft drinks. Kinaumagahan ay masama yung aking pakiramdam. Trinangkaso ako kasi napakainit nung trapal, tapos napakalamig naman nung soft drinks na binigay sa akin na snackan ko. Kaya nag-order ako ng ngayon, hindi pa dumating. Akala ko darating, ay hindi pa dumadating yung in-order ko na gagamitin kong waterproof na tela para hindi ganong mainit kasi napakainit talaga ng trapal, hindi kaya. Konting oras lang ay talagang tagatak yung pawis ko sa pag-lettering gawa ng napakainit. Yung sunshade ko naman ay hindi naman naobra yung pagkamulan kasi butas-butas yun. Talagang shade lang yung niya, yung binibigay niya, hindi siya pwede makasuporta sa ulan. Kaya ginagamit ko lang yung pag tag-init, yung sigurado kong walang ulan, hindi ulan pag summer. Pero pag ganitong mga buwan, rainy season, so hindi applicable yung sunshade. Kaya nakatago lang muna siya. Itinabi ko lang kasi pagka summer, saka ko siya ulit gagamitin kasi doon siya pwede. Hindi na naman ako nakapag-lettering sa Kanarom, pero wala naman sigurong problema kasi hindi naman yun rush, hindi naman kailangan, wala namang due date yun kasi lang naman, mission and vision. Ang kailangan lang ay yung mga directory na kailangan mapalitan na yung superintendent. Kailangan palitan si Sir Doncillo at ilagay muli si Sir Gando kasi baka mag-ikot sa mga school at makita ay nasa pa, nakalagay pa sa directory ay si Sir Doncillo, ay maaaring sumama ang loob o kaya magalit si Sir Gando kasi pinalitan niya na nga si Sir Doncillo at yun pa rin ang nasa directory. So halos lahat ng school head, principal ay yun ang inano nilang magawa kaagad kasi baka mag-ikot nga yung superintendent na si Sir Gando. Kaninang umaga lang ay nag 1.8k na tayo sa ating followers dito sa aking page. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong suporta. Sana ay patuloy ninyong suportahan itong aking mga content at sana nagugustuhan nyo yung ating mga content na pag-lettering. Kasi sa tingin ko bibihira ang ganitong mga content. Mayroon din akong nakikita na mga content na ganito pero hindi gaanong halos pareho sa akin na halos araw-araw yung ginagawa kong content na pagle-lettering. Sana nga ituloy-tuloy na itong aking muli yung pagle-lettering. So hanggang dito na lamang po yung aking content ngayon at maraming salamat sa inyo pang panonood.